Hello mga alagad kong taga-subaybay. Ako ay may kukwento sa inyo ang alamat ng saklong sa mga bata. Kahit hindi bata guys, pwede. Yan. Ang alamat ng saplong or hansling. Noong unang panahon, mayroong masagana at masayahing pamilya ang nanirahan sa Puok na yun. O sila ay masagana ang kanilang sakahin, kanilang mga alagang hayop. Lahat sila ay masagana dahil masipag ang kanilang ama at sila ang mag-anak ay nagtutulungan at sila ay tanyag na talaga namang kumbaga kapuri-puri na mga pamilya o silang kaanak na sila ay sagana sa pagkain at masayahin sila sa kanilang pagkok na yun. Dahil sa kanilang talento, sa kanilang amang talento, naging masagana ang kanilang buhay, nagiging bantog o ika nga nagiging balita sa kabilang bayan o kabilang syudad pa na ang kanilang kagalingan. Nagpadala ngayon guys ang pinakamayamang tagapaglingkod sa kanilang lugar, sa kanilang Puok ng espiya kung bakit nagiging tanyag ang taong yun sa kanyang katagumpay na paghahanap buhay. Yes guys, no? Masagana ang kanilang sakain, lahat mga hayop is masagana at sila ay talaga namang hindi nagugutom. Yes guys, no? At yun na ang naglipana na guys, kumbaga nagpadala na ng maraming espiya yung punong hari ng kabilang nayon, kabilang isla kumbaga, mga bata. Yes guys, at nagkunwari ang mga espiya na maglingkod sa kanila, kunwari tumutulong. At doon nila natuklasan at sadya nga naman pala talagang masagana at talagang matalinto itong taong ito at ang kaniyang mga kaanak ay talagang sumusunod sa kanya. Talaga namang kapuri-puri itong taong ito at siya ay talaga namang binati ng mga tao na yun. Pero higit sa kalaman guys, siya pala ay mga taong mga espiya ay sila pala ay mga manlilin lang. So guys, no? Bumalik ang mga espiya at nagsumbong doon, nag-report kumbaga sa kanilang pinagtrabaho ang kumbaga mayamang tagapamuno sa kabilang nayon at sinabi nila yung lahat ng kasaganahan sa lugar na yun. At sinabi ng pinakamayaman, sabi niya, sige, magbayad kayo, kumbaga alukin nyo siya, alamin nyo muna kung magkano ang kanyang kinikita at dublihin o triplihin nyo pa at siya ay maglingkod sa akin. At inalok nila ngayon yung padre di pamilya o kumbaga na pinakapinuno ng pamilya yun na magturo o kumbaga magserbisyo doon sa pinakamayamang angkan para lamang ay ma-share niya yung kanyang knowledge. At bukod pa doon guys, siya ay natuklasang may talento din pala sa kanyang sariling pamilya. Guys, no? Kaya tinuturuan niya yung kanyang mga pamilya guys. At doon inalok nila ngayon yung punong kumbaga siya yung padre di pamilya doon. Inalok siya ngayon na magturo, kumbaga maglingkod doon sa pinakahari nila sa kapalit na triple sa kinikita niya sa loob ng isang taon. So guys, no? At pumayag naman yung taong yun dahil siya ay mabait din. So, sige, nais ko rin makapagbahagi ng aking kaalaman sa inyo. Sige, kakagating ko yan sa loob ng isang taon at pagkatapos ng isang taon ay tama na. Yan. At nagtrabaho nga guys ang isang taong yun, yung pati pamilya naglingkod sa kanila na isang taon kapalit ng tripling kanyang kinikita doon sa kanyang sakahin. Sabi niya maganda na rin yun at mayroon pa akong pandagdag pa sa aking mga sakahin. Lingid sa kanya kaalaman guys ay siya pala ay nilin lang. Nagpadala ngayon ng mga hukbo, kumbaga nagbayad ng mga hukbong bayaran ang mayamang hari at kinamkam, kumbaga pinuntahan ang kanyang sakahin at kinamkam ang kanyang lahat ng mga hayop lupa at maging kanilang mga pamilya guys ginawang alipin. At doon ngayon umuwi ang kanyang lalaki na hindi pa niya alam at natuklasan na niya guys na siya ay naluko. Pag uwi niya guys, dali-dali siyang tumakbo habang kumbaga inaalipin na yung kanyang pamilya
at tanging inabot niya sa kanyang bunsong anak na bata pa ang kanyang larga vista. Alam mo ba yan mga kabata, ano yung larga vista? Yung teleskopyo guys na kasing haba nito na may butas sa gitna, yun yung sinisilip kumbaga teleskopyo sa ating telescopic sa English. At yun lamang inabot niya doon dahil sila nga sasakupin niya at sumigaw siya, anak, lumayo ka na para hindi ka maalipin ng mga taong ito. At sila ngayon guys, sa madaling salita, sila ay naalipin. Tumakbo yung bata sa pinakamalayo ng bundok at doon nagtago. Mga ilang araw siya doon guys, siya ay naikom na at siya ay nagugulat kung bakit daw mayroong mga prutas sa kanyang tabi. At sa Krishna, yung mga prutas sa kanyang tabi. Oo, nagulat yung bata at yun ang ginawa niyang pagkain. Mga ilang araw din siya doon hanggang umabot ng mga ilang linggo. At nagtaka na siya kung bakit lagi siyang may pagkain. Sa Krishna, mga prutas yung kanyang kinakain guys. At siya umiinom na lamang sa batis, kumbaga sa maliit na ilog. Doon siya umiinom ng kanyang tubig at doon siya pumasok sa pangungib. Doon kumbaga doon nala siya na tumira sa yungib. At isang araw, umakyat siya sa isang malaking puno at ginamit yung larga vista at sinilip niya sa kabilang sa baba guys, kasi nasa taas siya. Sinilip niya, alipin nga ang kanyang mga magulang at kanyang mga kaanak at sila ay sinasaktan, ginagawang kusok-kusan. Isang gabi umiiyak ang bata. Siya umiiyak, may lumapit na isang ermitanyo. Nagulat siya. Siyempre guys, siyempre nag-isa siya doon, may lumapit ngayon na isang ermitanyo. Hindi niya kumaga puno ito guys ng balbas. At sinabi ng ermitanyo sa kanya, huwag kang matakot sa akin. Ako ay iyong kakampi. Ako ang nagbibigay sa iyo ng pagkain. At yung bata naman ay kumalma. Sabi ng ermitanyo, halika, turuan kita kung paano makipagdigma. At ganito ang iyong gawin. Tinuruan ng ermitanyo ang bata sa pagdigma. At sa nung siya ay mahusay na, madaling salita, siya ay binigyan ng ermitanyo ng saplong. Tawag sa Bisaya saplong o hansling. So guys, at binigyan siya ngayon ng 3 bala ng hansling. So guys, no? 3 bala ng hansling. At nagtanong siya, amang, para po saan yung bala na yan? Ay kabigat naman. Ito ang sampol. At ang pangalawa ang yung ititira pag hindi na talaga bago. At ito ang pinagpis, sabi niya. Ganun ko ba? Sige, utusan kita. Bumaba ka bumaba ka dito galing sa burol at sigaan mo yung mga natutuyong dahon para magsilab, kumbaga mag-apoy. At ginawa nga ito ng bata. Habang umaapoy ang mga hukbong sandatahang bayaran, nagsasaya. Inutusan nila magluto ng pagkain at nagiinom ng mga alak, ng mga basi. Noong panahon guys, basi kasi guys yung alak, mga bata. At paano mag-inom pa ng mga tuba. Mga tuba guys yung alak dati, yung basi. At sabi ng ermitanyo, pagbaba mo doon at silab na, umakyat ka kagad dito. Ngayon, nung nag-aapoy na, puno na ng usok, ang sabi na ngayon ng mga punong mga hukbong sandataan, mga bayaran, tutusan yung mga alipin, sige patayin ninyo yung apoy, buksain ninyo, tayo namin ng usok. At tumakbo ngayon yung mga alipin at sila lamang natira doon. At nang makita na ng ermitanyo at ng bata, nakabalik na ang bata, sabi ng ermitanyo, gamitin mo ang saplong na ito, hansling, at targetin mo ang imbakang tubig na yan. At ginamit ngayon ng bata at tinarget yung imbakan ng malaking tubig, baga yung dam na tinatawag natin ngayon guys, dam. Binalahan ng isang bala, targetin mo sa kabilang bahagi at tirahin mo rin itong sa kabilang bahagi at saka mo tirahin sa gitna, saka mo pinisingin ito. Yun ngayon guys, nagwal ang lahat ng tubig at nalunod ang mga sandatahang hukbong bayaran at naliligtas ang mga alipin at sila ay hindi na nakaligtas pa. Ang lahat ng mga alip, mga sundalo, kumbaga sila yung mga sandatahang hukbong bayaran, mga bayaran ng milyonaryo, sila ay nakadalunod. Yan sa guys, no, dahil sa alamat ng saplong hansling. Sa guys, no, binigyan ng kapangyarihan
Panirimitan niyo ang bata para lang lumakas at makaganti doon sa mga taong mapamilya lang. At ito ngayon guys, ano lamang ang ating home story at doon nakalaya na rin ang mga aliping ng kanyang pamilya. At doon na lamang guys, at sinabi ng bata, amang talbog talaga namang nabuwal, kay kalakas naman pala yan. Oo, malakas talaga yan dahil sa aking kalaman. Ngayon, sabi niya, paano natin makuha ang mga bala nyon? Babalik din yun. At sila ay kumuha at sadyang bumalik ang mga bala ng saplong. Doon ngayon nagtapos. At sabi niya, paano natin ito magagamit pa amang? Sabi niya, doon na natin abangan ngayon guys sa aking pangalawang itong history. Kumbaga sa aking pangalawang istorya, ang Labat-Nan Sling. Thank you so much. At yun po, sana ay may nakapulot ng aral sa aking kwento. Naway wag tayong mga grabyado at manira ng buhay ng kapwa para hindi tayo gamitan ng kaalaman ng taong minamaliit natin. Naway may natutunan kayo mga bata at mula sa kahit hindi bata, ito ang alamat ng saplong at sling. Sa aking pabalik